5, 6, 7, 8. Putting tie beam details, centimeter by 50 cm. Then 11 pieces yung paganyan, 11 pieces yung paganto. Ayan, ayos yan. Mga 1.0 nang galing Clarig dyan. Shout-out na ako kay kanina po. Ngayon yung Ate Linda, kayo mga pamangkin ko. Lahat po sila. Lahat ng mga pamangkin ko. Wala red tide yung taong na eh. Yan, sige, dyan ka. Mahal nga buro. Maya konti. Good morning. Ayan mga boss, January 21 ba ngayon? 21. Meron tayong bagong kasama na dadalhin natin sa Lubao. Ayan si Onyok. Tsaka bago to, kapatid mo. Anong pangalan? Janwell po. Ha? Janwell. Ayan. Taga-ano po sila. Kung natatandaan niyo po yung project namin sa Talugtog. At taga doon sila, nakasama natin sila doon tapos sa Pangasinan. So ayan, sama ulit natin sila sa Lubao. So tara, papunta po kami sa Lubao. Dala ko rin itong toolbox namin para meron kaming lagyan ng mga gamit, mga power tools. So let's go, sa Lubao tayo para ma-check natin mabuti yung ginagawa nila doon. And nandito na po tayo sa Lubao. Si Onyo ko tsaka si ano si pangalan niya? Janwell. Tingnan muna tayong ulam. Santa Cruz Public Market dito sa Lubao. So gusto kong mag-ihaw tayo ng isda. Tama may uling oh. Uling. Ang dami isda. Ang bango. Ilang boss? Magandang tilapia boss. 140 boss. Ilang maragol? Talo. O, pili na muna po rin. Ano boss? Karakal na naman ako. Ang lakad sa sando. Ano mo? Kuya po kayong babo. Wala na po. Kuya. Mamuna lang. Pero tama muna lang kuya. Balikan ko lang yan. Kaya na kuya. Oh. Oh. Una, pwede na lang. Sunod na yan. Oo. Kuya na kuya. Gala. Kuya na. Sige, tunap na lang. 350 kuya. Plastic ko na lang. Go. Puta plastic to parang aliwar eh. Oo. Sakit na ito. Sili mo lang ka ba? Taliwala pa rin. Buro. O yan. Mamili na ka rin. Ano naman niya ang buro? Putangan mo na nung pwede na lang. Nung malulog na lang, nung maslam na lang, nung kagagawa na pa. Pala mo naman, conforme, kaya tangal doon. Siyempre sa benda manyaman lo. Hali naman, nung pwede na lang. Kaya taong. Pang tagdan eh. 160, ata 150. Laki ng taong.
Okay, thank you. Isa lang ang buro. 20 friend. Ilan? Nanalo yung buro ini. Bangus sila rin, bangus. Ini. Paro. Yan ang bangos. Tama nga nung 20. 20. Ilan? Binalan. Sila rin muna. Doble mega. Yaman Puro bangos. 150 gig. Salad. Ang tahong. Ang lalaki oh. Gatong kilo. Okay na. Nakabili na tayo ng pananghalian. Ulam. Yun. Let's go. Ayan, nandito na po kami dito sa Lubao, Pampanga project. Ayan, ito na po yung order kong rebar. Nung gumawa po kami dito, deliver kinabukasan. Ayan. Paula pa lang po ito, 300 na 16mm, tapos 300 na 10mm. Itong mga 10mm, ito po yung gagamitin namin pang styrofoam, mga ties, lateral ties, tapos ito mga ano sa mga poste, column, tapos yung kanyang parilya, tapos ito 10mm dowels horizontal. Pauna pa lang po ito. Marami po kaming gagamitin ito. Siguro libo ang gagamitin natin ganyan. Dahil yung details ng ating mga boss, ng ating rebar, maano po itong mga poste niya matitibay. Ito po yung details niya sa kanyang foundation plan, kung saan malaki po itong bahay, pero yung poste niya, bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 po yung poste, ang mga column, pero matitibay po ito. Tingnan natin yung ano niya. Eto yung typical footing tie beam details, schedule of beams and columns. Ito yung mga ano niya, sa mga beam. Ito naman yung sa mga columns. Ayan, ang column niya mga boss, ang size po niya sa 250 by 500 mm, sa 25 cm by 50 cm. Ayan. Tapos yung column 1, niya mga boss, halos sa ano siya, 2, 4, 6, 8, 8 po yung ano niya, 16 mm. Tapos meron tayong column 2, kung saan yung column 2 niya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 na 16 mm ang bakal gagamitin doon. Magtibay po yan. Pero yun ito 8, tapos 14, isang piraso, isang poste 14 yung kanyang bakal na 16. Tapos itong kanyang typical footing details, ito yung kanyang parilya, pinaka foundation po niya, parang pinakapaa ng mga poste. Ayan, bali yung kanyang rebar dito, ayan dito sa plano is nasa 22 pieces kada isa. 22 pieces, 11 pieces yung paganyan, 11 pieces yung paganto. So 150 yung kanyang pinaka hukay, yung kanyang luwang ng hukay.
Tapos ito, meron kami nga 2 meters. Ayan, 2 meters po yan. Yung 2 meters na to, malamang dito po sa ano to, dito sa column to, kung saan 14 pieces na ano to, na 16 mm. Tapos meron pa siyang stirrup or ties sa gitna. Ayan, sa gitna meron pa siya. Ito meron siyang C, yung column 1. Ayan. Tapos ito yung details naman niya sa mga tie beam, beam 1, beam 2, roof beam. Ayan. Tapos sa bandang taas po nitong bahay, ano na po siya, magre-reduce na siya. Or dito sa ibaba, malaki po yung mga poste. Pagkataas, magre-reduce na yung mga column. Ayan. Sa bahay naman po, napaka-importante nung kailangan matibay yung pundasyon. Tapos yung ano niya mga boss, wala po kaming nosing. Kaya kung mapapansin nyo, yung column malapad sa 50 cm. At least mga 1.5. Oo, yung ano. Ayan, alos yan. Mga 1.5 po yung kanyang lalim simula dito sa natural ground. Tapos lalagyan natin ng gravel bedding. Long, parang post negro na yan. Magandahan dito sa area mga boss. Maganda po yung lupa rito. Mga matigas. Hindi katulad sa iba. Minsan na pagka hanggang hita ka pa lang may sibol na. Dito wala po. Dahil mataas po itong lugar dito. Ayan o, laki o. Prepare na mga hukay. Tapos itong dalawa tatapusin pa itong barracks. Ito na yung mga yero na galing Plaridel. Gamit namin pandingding yung yero. Yun, 2 meters yun. Meron po yung mga column po, 4 yung 2 meters yung pinaka ano niya, pundasyon, footing. Yun, ito. Tsaka ito 2 meters po to. Tsaka yun doon. Halos 4 na corner. Pero may column pa ron. Yun, ano lang yun, 1.5. 2 meters, 2 meters, 2 meters. Tsaka yung isa na yun. 2 meters po yan. Kadalasan sa ano po sa bahay, halos yung parilya sa mga bungalow house 1 meter. Pero ito 2 story po ito. Ano siya, 1.5 yung parilya nya. Yung kanyang puting, yun ang laki. 5 feet by 5 feet kung sa inches natin susukatin or sa feet. 5 feet by 5 feet yung kanyang pinaka hukay. Saka kailangan yung kung ano yung nasa plano mga boss, dapat nating sundin sa pundasyon, sa foundation. Meron po kasing ibang mga contractor hindi naman po hindi ko naman po nila lahat. Meron lang pong iba. Minsan pagka hindi binabantayan ni owner yung pinapagawa, so for example kahit bawasan mo ng dalawang bakal yung dalawa or 4 na bakal yung pinakaparilya, so hindi na alam ni owner yun. So makakatipid nga si contractor. Malaki yung kikitain niya. So sa column, kung 8 yan, gagawin lang niyang 6. So syempre makatipid siya. So tayo mga boss, hindi po ganun. Kung ano yung nasa plano, yun yung susundin natin. Nasa yung tilapia natin. Ito yung mga tilapia, binili ko kanina, buhay pa. Mamaya na namin ihawin. Siguro mga alas 10 para mamaya pagkakain sa fresh. Tapos nakabili ako ng dito, burong daw po ito, bangus. Common lang kasi sa amin sa Arayat Pampanga. Yung pong buro sa amin
kadalasan lang binuburo yung ano lang, dalag, tilapia, hito, yan meron, gurami. Pero dito nagtaka ako, meron daw sila buro nga bangus, 20 pesos isang ganito. Bumili ako ng lima, 100. Tikman natin yung ano, burong bangus dito sa Lubao, Pampanga. Binili ko po ito sa Santa Cruz Market. Ayan. Bigisa natin mamaya. Bumili din ako ng tawang ito. Ang tawang lalaki. Ang tawang doon, pangalatiran tawang. Ang lalaki. Pabuhay natin, baka mabuhay pa to. 1 kilo, ilang piraso lang. Sarap iyaw. Tawang dyan, oh. Ang laki. Paborito niya na to, ni Poldo, saka ni paring Ronald Kapili, yung tahong. Alam na, pagka malalaking tahong. Ayan, nahiwa ko na po yung mga ano, panggisa dun sa buro. Ayan na, ito na po yung buro. Ang ano ko po dito sa buro dito, comment ko, ang lasa niya, hindi po kasing lasa ng buro ng arayat. Yung nabili namin, yung nabili ko, asim. Tapos yung texture ng kanyang kanin, parang durog-durog talaga siya. Ayan. So, mas masarap pa rin po yung buro sa arayat, sa lasa. Muna rin. Maasim po siya. Okay na yun. Hindi ko na po tinubigan to, pero ganyan na yan. Ano siya, malabnaw. Yung iba sa arayat, ikaw ay mag-a-adjust. Kung gusto mo nang medyo malapot, pwede. Pero ito wala na talaga, ganito na siya. Pag tinubigan pa to, lalong siyang lalabnaw. Meron siyang lasang ano, lasang bangus. Malalasa mo yung bangus sa dito sa kanyang kanin. Kaya po sa yung buro namin doon, mas marami po yung isda kaysa sa kanin. Dito mas marami yung kanin kaysa sa isda. Yan o, Jeng. Naiigat na naman. Naiigat. Ayan, nagyarap na po ang tilapia. Ilang piraso yan? Siyam. Ilan ba tayo? 2? 4. Kami sobrang isa, no? Yung isa, bigay mo kay ano? Kay Boss Rock. Ayan, shoutout. Sobrang ng isa. Bigyan mo ng tawang tsaka buro. At tilapia. Apo ko ang ayan naman po si Kuya Ra. Shoutout. Kuya, shoutout mo ulit yung mga apo mo. Yung mga apo mo sa US. Tsaka si ano, si pangalan ng pamangkin nyo? Si Romel. Si Sir Romel. Ayan, shoutout po. Okay. Well, may shoutout na ako kay kayo na po. Ngayon natin ko pangyayabangit. Si doon kapatid ko Canada. Alberta la naman dito. Alberta. Oo. Apo. Oo. Shoutout na mo kay kayo Tol. Reggie. Tukayo kaya pa mo eh. Oo. Tukayo. Ate Linda. Kay Mr. Ramos. Nakalimutan pa ni Kuya Rocky yung ano, isa. Magtatampo yung kuya. Oh, yeah. Okay. Basta kayo mga pamangkin ko dyan lahat po sila, sa, ano, lahat ng mga pamangkin ko. Shout out. Shout out na lang sa kanila. Ayan. Ayan kuya, yung isang tilapia sobra po. Para matikman niyo yung ano. Ay. Oo. Tapos muli pala ako ng buro diyan sa ano kanina, sa Tacros, burong bangus. Ayos yun, masarap yun. No. Thank you, Red. Pag ano, magdadala po ako dito, tikman niyo naman yung burong arayat. Mas masarap po yung arayat. May dala akong
Ito yung ating uniform. Ikaw, Jeng, ito yung maninin eh. Oh. Nasaan yung uniform ganito? Na marumi, pinalabang ko. Dala ko dyan yung mga ibang uniform. Oh, ikaw sa'yo. Suot nyo mamaya yan ha. Gusto ko pagka nagtatrabaho naka-uniform kayo. Bawal yung hindi naka-uniform dyan. Pauwiin kayo ng guard. Oh. Eh dito. Tawag ka. Tsaka si Onyok. Tignan yung dalawa oh, naka-uniform oh. Ito hindi kayo naka-uniform. Oh, yung dua. Dapat naka-uniform kayo araw-araw ah. Pangatlo muna yata yan eh. Oh. Ha? Tatlo na yun sa'yo. Dami na sa'yo. Binigay Lola eh, dalawa. Oh, sige, marami ka na pala. Dino rin taong kaya. Oh, tama din ang buro. Kaya tayo. 150 putol nito no. Ayan, 150 po yung putol nito. So yung isang piraso magiging 4 lang. Yung isang parilya gumagamit ng 22. Ilang buo yun? 5.5 na 16mm sa isang parilya. Tapos yung isa 2 meters. Ay yung 4 pala 2 meters yun no. So isang piraso magiging ano lang, 3. Okay tayo. Mantayin tayo. Hoy, manta na. Okay, mangga no. Umakyat ka, Nyok. Umakyat ka mamaya no. Tilapia. Tapos tahong. Ay! Buhay mo, bed pa yun. Buhay pa. Malaki no. Ano ka dyan, mga tilapia mo ken? Kaya kung una ko na pa yung pilit ko. Wala na red tide yung taong na yan. Yan, sige, sige, dyan ka. Makain nga buro. Yung pangalan niya? Januel. Januel. Lumahol. Kasama yan. Tobe. Busog si Bebe, ayaw niyang kumain. Oo, dito ka. Kabila ka. Masakit mo dyan. Tingnan yung burong na labaw. Burong bangus. Ako. Ayan, launa na. Ayun, nagbalik na sa trabaho. Sarap matulog dito sa duyan. Lalo na open space. Mahangin. Ayan, nagpunta lang po ako kina ate. Yung pong pamangkin ni Ate Ellie. Sila po kasi yung may authorized na
apply sa application ng kuryente. Meron silang authorization. So yun, baka lakarin na daw po. Yan, baras natin, oh. Diba? Presko itong baras natin, oh. Hindi mainit to. Hindi mainit dahil puro yero. Init pag okay naman siya rito. At least dito po halos lang gagaling yung hangin, eh. Galing dito sa east. Ang tandaan dito, morning sun siya. Pagkahapon na, doon na yung araw. So presko na po siya. Pinalipat ko yung tubo dahil yung posing bakal dito kailangan nilipat. Baka maglalagay ng poso dito kasi yung poso dito sa area na to. Ang gusto ni Kuya Ed, simula dun sa moon na yun, 1.5 setback dun sa may gutter ng kakalsada, tapos 2 meters sentro ng property dito, halos dito yun. Dito yung location ng deep well. Ang gusto ni Kuya Ed din pala, ano po siya, 3 inches yung kanyang casing, 3 inches casing yung pipe, tapos submersible tulad po nung nilagay ko sa farm, yung aking submersible din doon. Pero kagandahan dito, ang gagamitin po namin dito is sa PVC blue. Mas maganda po yan kaysa sa GI. Yung GI po kasi katagalan nangangalawang po yun. Pagka nangalawang, siyempre mabubutas na yung tubo. Doon magsisimula mag-leak mag-leak yung yung tubo. Papasukan ng, for example, nangalawang siya sa pangalawang tubo lang. So papasok doon yung mabahong tubig. So doon po nagsisimula yung magiging mabaho yung tubig, or minsan yung naninilaw. Pagka for example naglaba ka ng puti tapos madilaw. So doon po yung Kaya mas maganda talaga kung magpapalagay kayo, mas advisable is PVC pipe. Ayan, ito na yung alikansya. CR ng mga tropa. Ayan po siya, oh. Sa construction pag masyalang ka, hindi ka pwede sa construction. Temporary lang po yan. Lalagyan natin yung pinlight. Tapos lalagyan ng cob light. Oy, pakamaya tayong okra ni Jeng dyan. Nagtanim na po ng dito si Kuya Jeng ng okra. Ayan, okra. Susunod na balik ko pagka pupunta ako dun sa bilihan ng binhi. Bibili ako ng talong, siling maparas, siling manghang, tsaka siling panigang. Kahit tanim lang namin dito sa gilid-gilid dito. Kahit dito, pwede rin naman dito. Nilinisin lang tong area na to para meron silang ginugulayan dito. Tapos patungan mo ng hollow blocks para hindi lumipad. Bagay din nalilipad dyan. Ayun yung mga parilyo, ang lalaki. Guruin nyo isang poste, ang niya is 22 pieces yan. Kadalasan lang mga boss lang, 8 ganun. Halos nasa 16 pieces. Pero yan, po yan, siya, hindi siya oversize, lang siya sa design niya. Siyempre dumaan po sa architect tsaka engineer yan. Dahil itong ating ginagawa is illegal na may building permit. Dumaan sa legal na proseso. 16mm. Kaya itong mga bakal na to, pang lang po ito, halos pang poste lang. 300 pieces na 16, tapos 300 pieces na 10. Malago lang 10mm da. O pala malago na. Ayan ang kagandahan dito. Maya-mayang konti, halos marilim na po dyan. Ayan mga boss, iwanan natin sila dahil meron pa po tayong dadaanan dito sa San Fernando. Bibili po ang materyales na dadalhin naman sa Bulacan. Tara. Ayan mga boss, tara. Alis na tayo. Okay na. Let's go.
nandito na po ako sa mga boss dito sa RB Ramos. Daan ako rito dahil meron tayong kailangan bilhin na dadalhin ko sa Plaridel. Okay na tayo. So makakauwi tayo ng maaga. Time check, alas 4 ng hapon. Bukas baka magano po tayo bukas, Bulacan. Para may hatid ko tong mga pinamili ko.